Nako po mga kababayan, trending po to ngayon dahil balibalita na lilipat na daw ng ibang bahay si Senator Joel Villanueva. Nako po mga kababayan, katapusan na. Mukhang lilipat na daw sa Gatchalian Block mga kababayan para mabuo na ang 13th senator. Nako, ang pag-asa natin ang Supreme Court na lang mga kababayan kung sakaling matuloy man tong kanyang paglipat. So panoorin natin mga kababayan yung buong statement ni Senador Joel Villanueva. Bakit kaya? Pero wala pa naman mga kababayan malalaman natin bukas yan sa mga susunod na araw kung lilipat ba talaga siya o mananatili sa leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano natin malalaman guys yung katotohanan about sa flood control scandal kung lilipat siya? Hindi na natin malalaman. Wala nang patutungan, talagang hindi natin malalaman kung sino ang punot dulo ng flood control scam mga kababayan dito sa bansa natin. Panoorin muna natin to. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Ginamit pa ang Panginoong Diyos. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? Kanino nga ba? Kanino nga ba siya kakampi mga kababayan? Yun yung tanong. Mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Nako mga kababayan, eto na naman tayo sa mga katwiran, no? Ano pong masasabi nyo dito mga kababayan sa kanyang statement? Tuloy natin. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa nyo po sa pananampalataya, nais ko pong ginamit pa yung picture ng mga kababayan ng INC. Yung rally ng INC. Bukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Patong-patong. Paano natin malalaman yung flood control scam mga kababayan? O yung iba pa na mga anomalya kung lilipat ka? Sana maimbestigahan yung Blue Ribbon Committee. Mukhang hindi naman matutuloy mga kababayan. Lalo na lalantad yung Perlis 14 sana na may karagdagan pang mga ebidensya. Pero mukhang hindi na matutuloy. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East.
Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be... Ako mga kababayan, special session, ibig sabihin pag may nagkaroon ng special session mga kababayan, mabubuo na ang 13 kung hindi dadalo yung sila Senate President Senate President Alan Peter Cayetano. Siya a-attend daw mga kababayan. Mukhang malinaw na yung kanyang statement dito. be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ganda at Ayan mga kababayan, yung buong statement ni Senator Joel Villanueva. Ano po yung komento nyo dito? Mag-comment kayo mga kababayan kung anong sa loobin nyo. Basahin natin yung mga komento dito. Sabi, kawawa naman si Lord, gas-gas na sa inyo. Ayan. Sabi ni Ikim Licorib, wolf in a sheep clothing. Sabi ni Sork Rice, sabayang pag-iyak ng mga DDS daw. Ayan. Mark Jumarang, ayos absuelto na sa kaso. At nagkaroon to ng reaction mga kababayan ng ano ba? Hindi natin makita yung mga reaction pero mga puro tawa mga kababayan. Sabi pa dito, ikalawang Judas. Ayan, mukhang susunod na kay Chis Escudero si Senator Joel Villanueva.
So ngayon guys, panoorin nyo naman yung pahayag ni Banat Bay dito kay Senator Joel Villanueva na may gustong iparating kay Senator Joel Villanueva itong si Banat Bay. Ito na po. Senator Joel Villanueva, lilipat na sa BBM Senators. Yan ay kung siya ay matatakot doon sa plunder case niya. Bakit? Nabalitaan ko po kasi na nakahanda na po yung plunder case. So kung lilipat siya, hindi na po siya ididemanda sa plunder. Pero ididemanda pa rin siya doon sa bailable lang. Yan po ang kanilang deal pagkadating ho dito sa paglipat sa Gatchalian Block. Ngayon, ang tanong na lang talaga dito mga kababayan ay kung si Senator Joel Villanueva ay maninindigan. Kasi yung kanyang sinasabi na bumalik na tayo sa trabaho, magtrabaho na tayo, ganyan din naman yung sinabi nila noon, di ba? Naalala ninyo? Nung pinipilit na umattend ng Cayetano Block doon sa kanilang session, sabi magtrabaho na daw. Nung nagkaroon sila ng illegal quorum, nagtrabaho ba sila? Hindi naman eh. As a matter of fact, nag-work from home pa nga, di ba? Kesyo may threat. So kalokohan po yung dahilan na yan. Yan din ang ginagamit na dahilan ngayon ni Senator Joel Villanueva. Magtrabaho na lang tayo, wala dapat ditong paghati-hati. Kalokohan. Alam mo, Senator Villanueva, nakakahiya ah. Kasi pastor ka pa naman eh. Tapos ganitong bagay lang, uurong na yung prinsipyo mo. Eh yung unang panahon nga, di ba? Mga martir pinapatay para lang manindigan. Ngayon, ikaw, plunder case, lilipat ka na kaagad. Nasaan ang pananampalataya mo? Nasaan ang conviction mo? Alam mo na pag ikaw lumipat sa Gatchalian Block, siguradong hindi na matutuloy yung mga bagong testigo. Eh yung nga nakaraan lang, di ba? Nung pababa na po yung mga Marines, biglang nag-adjourn sila. Paano pa kaya ngayon na may lalabas na Fearless 14? Sigurado akong hindi nila papayagan yan na umattend ng kahit na anong hearing. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang gagawin mo, Villanueva. Nililigtas mo ang sarili mo, pero paano naman ang taong bayan? Paano naman natin malalaman ang tunay na mastermind na magnanakaw sa flood control kung lilipat ka na dyan sa BBM Senators? Sigurado hindi na matutuloy ang kahit na anumang Blue Ribbon hearing para hanapin ang tunay na mastermind dito sa korupsyon na ito. Mahiya ka naman. Pero sana, mali ako. Malay mo, makonvict ka at hindi ka na lumipat sa BBM Senators. Let's pray for Senator Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva, lilipat na sa BBM Senators? Yan po yung buong pahayag ni ni Banat Bay. Totoo nga naman mga kababayan, no, kung lilipat siya, ibig sabihin guilty siya na yung paratang sa kanya tunay, no? Kasi kakasuhan na siya eh. Pero kung ang gagawin niya is magiging matapang siya at hindi siya alis sa leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano, malalaman natin na matapang siya at malalaman natin yung katotohanan tungkol dito sa flood control scam. Pero kung lilipat siya sa Gatchalian Block, sigurado hindi natin malalaman yung katotohanan mga kababayan. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa panonood ng ating channel. So 400,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating munting channel. At sa mga bagong pasok dyan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kababayan kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye.